Sisimulan ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang paggawa at pag-finalize ng report sa dalawang panukalang batas sa irigasyon na posibleng magdala ng mas modern at koordinadong sistema ng irigasyon sa BARMM. Ang huling bahagi ng konsultasyon ay isinagawa sa Lanao del Sur na pinangunahan ni CAFAR Vice Chair Ahmad Amir Abalindong, kung saan dinaluhan ng mga stakeholders ang public hearing para ibahagi ang kanilang mga karanasan at suhestyon. Giit nila, mahalaga ang maayos at tuloy-tuloy na irigasyon para mapataas ang ani at matiyak ang food security. Isa sa mga panukala, ang Parliament Bill No. 42 na naglalayong i-modernize at palawakin ang sistema ng irigasyon sa rehiyon. Samantala, ang Parliament Bill No. 8 ay nagpo-propose ng pagtatayo ng Bangsamoro Irrigation Coordinating Office upang mas mapabilis na matugunan ang mga kakulangan sa irigasyon sa pakikipag-coordinate sa NIA. Ayon sa mga opisyal, kahit maliit ang bilang ng mga magsasaka sa Lanao del Sur, malaking tulong ang mas maayos na irigasyon sa mga kita ng magsasaka at sa pagunlad ng lokal na agrikultura. Tinukoy naman ni Deputy Floor Leader Amir Zakaria Rakim ang irigasyon bilang lifeline ng mga magsasaka at binigyang diin ang kahalagahan nito sa economic growth at food security. Naunang isinagawa ng CAFAR ang serye ng konsultasyon sa buong BARMM noong nakaraang taon, kabilang ang Zamboanga City para sa stakeholders ng island provinces, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte Special Geographic Area at Cotabato City bilang bahagi ng paghahanda sa final report. Ayon kay CAFAR Chair Maaruf Kaandaw, layunin ng committee na mapabilis ang pagpasa ng panukalang batas kasunod ng panawagan ng mga residente na maipasa ito sa lalong madaling panahon upang masigurong makikinabang agad ang mga magsasaka sa mas modern at maayos na sistema ng irigasyon.